Kung nag-iisip ka ng mapagkakakitaan o dagdag na kita ngayong 2025, Paps, baka ito makatulong sa'yo. Kung mahilig ka na magbenta-benta, gaya ng pagbebenta ng hito, baka itong sasabihin ko ay makakatulong sa'yo. Lalo na, Paps, kung meron kang existing na concrete pad o kaya malalaking tub sa inyo, ay pwede mong gamitin yan para makapag-stock ka ng hito sa inyo na pambenta. Ang gagawin mo lang ay bumili ka ng hito sa mga wholesale traders. Tapos, aalagaan mo siya o kaya ikukulong mo siya sa concrete pad. Then, after nun, pwede ka nang magbenta ng retail, pwede kang magbenta sa mga kapitbahay nyo, o kaya naman ay pwede mo ring ibenta. Kung halimbawa, meron kang kalong-kalong, yung tricycle, ng ganyan, pwede mong ibenta sa barangay ninyo. So, meron ka ng dagdag na pagkakakitaan. Simple lang ang gagawin mo. Kailangan meron kang malaking tab o kaya pagkukulungan na kagaya ng concrete pad para at least hindi siya mamatay. Yung bagay na yan, Paps, ay maganda rin pagkakakitaan. Pag nabili mo yan ng 120 per kilo, ang retail noon, 150 or 160 per kilo. So, meron ka ng 30 to 40 pesos per kilo na kita. So, ano pang inaantay mo? Gawin mo na to ngayong 2025. Hindi lang yung sarili mo ang matutulungan mo, pati yung mga grow out ng hito na kagaya ko ay matulungan mo din. Kikita ka na, may natulungan ka pa. So, itong video na mapapanood yung mga Paps, konting idea lang kung ano yung ginawa ko sa aking concrete pad. Then, sana makatulong din yung tip ko para sa iyo ngayong 2025. Yung production ng hito, mga Paps, ay hindi mo na problema. So, wala ka nang problemahin dyan. Ikaw ay magbebenta lang. Ang maganda sa hito ay kahit hindi mo mabenta ngayon, 1, 2, 3, 4, 5 araw, ay buhay pa rin yung hito na ikinulong mo. At mas lalo ka pang kikita dyan kasi pag pinapakain mo yan, syempre, lalaki din, bibigat din. So, magiging dagdag na kita mo rin. So, ganun lang kasimple ang pagbenta ng hito, mga Paps. Kaya ito, tulungan na tayo. Kami yung grow out, kayo yung magtitinda kung gusto nyo lang naman. Kapag ikaw ay nagbebenta o retailer ng hito natin, ay medyo chill-chill ka lang. Hindi kagaya yan ng mga grow out farmers, kagaya namin, na 3 to 4 or 5 months yung struggle namin bago kami makapag-produce ng pambenta na hito. So yung retailer natin, pag inaccept na niya yung produkto, agad-agad, bebenta na niya, agad-agad kikita na. So, ganun ang kainaman ng isang reseller, retailer ng mga produkto natin. Ang advantage pa itong pagbebenta ng hito sa ibang produkto na isda ay itong hito ay hindi mo na kailangan i-freezer. So, mas mahaba yung shelf life niya kasi buhay ito. Mabubuhay pa to. Pag nabili mo, nilagay mo sa ganitong istakan o kaya sa malaking drum, ay mabubuhay pa yan kahit ilang buwan. At lalaki pa yan kung maaalagaan. So, ibig sabihin, hindi ka mangangamba na mabulukan ka ng hito, kaibigan. Di ba? Napaka-basic. Napakaganda na gawin mong negosyo ngayong 2025 yung pagbebenta ng hito. Hindi ko naman sinasabi to para makabenta kami. Sinasabi ko to para tayo-tayo magtulungan, tayo-tayo kumita, baka sakaling mapalaki pa natin yung industriya ng paghihito. So, ganoon ang sistema, mga Paps. Ang daling kumita pag ikaw ay reseller ng hito natin. Kung kami na grow out ay struggle kami ng 3, 4, or 5 months, pwede pa kaming malugi. Pero ang reseller, hindi malulugi. So, ayan mga Paps, kung interesado ka na, tulungan yung sarili mo para kumita kahit papano, at tulungan din yung mga grow out ng hito, ay pag-isipan muna ng maigi. Baka etong negosyo na to ay swak para sa'yo ngayong 2025. Natapos na yung Pasko, natapos na yung bagong taon, natapos na yung mga sunod-sunod na okasyon. Ito lang ang kagandahan na naidulot ng aking concrete pond. Kasi dito sa concrete pond, dito ako nag-stock ng aking mga pambenta na hito.
Bago pa man na dumating yung mga ganitong mga okasyon ay pinagandaan ko na, nag-stock na ako ng hito dito sa concrete pond na hinarvest ko doon sa aking earth pond. Kasi nga, alam ko, hindi ito sabay-sabay na bumili yung mga tao dito ng hito. Kaya ganito ang ginawa ko. Nilagay ko dito sa concrete pond para anytime ay mas madali na sa akin na kumuha dito sa aking stock, dito sa concrete pond. So ngayon mga paps ay tingnan natin kung dito sa concrete pond ko na to na pinag-istakan ng ating mga for sale sizes ay meron pang natitira. Doon sa aking mga karanasan mga paps ay yung concrete pond ko, dito ko ginagawa yung aking grow out. Pero sa kalaunan, after 2 years, ay nakita ko na hindi maganda yung return. Kaya napag-isipan ko na gumawa ng earth pond para doon ang grow out ko. Then dito sa aking concrete pond, dito ko ginagawa yung aking istakan ng for sale sizes. O kaya naman, dito ko inilalagay muna yung mga fingerlings na dumadating sa akin. Itong butas ng concrete pond ko na to ay meron siyang bubong. Ito. At ito na aking circular pond ay walang bubong. So makikita natin yung pagkakaiba. Etong walang bubong, berdeng-berde yung kanyang tubig. Kasi direct sunlight to. Samantalang itong may bubong ay medyo lumabo lang yung tubig. Yung mga lumot ay hindi gaanong tumubo dito sa ating concrete pond na merong bubong. Unlike dito, sa concrete pond natin na walang bubong, ang bilis dumami ang lumot. So, ang gagawin natin ngayon, mag-drain ako ng tubig. Magsosorting ako, then change water tayo. Kukunin ko yung mga for sale sizes natin dito sa circular pond natin. Ilalagay ko dito sa ating mas maliit na pond para mas madali sa ating mag-harvest kapag may bumili. So, ito mga paps yung natira dito sa ating concrete pond na hindi naubos nung Pasko at Bagong Taon. So, more or less, ano pa to siguro, mga 10 kilos pa. Ito naman yung sa ating circular pond natin. Ayun, meron siya isang malaki. Tinitira ko talaga yan para sa ating breeder sana. Pero, hindi ko alam, palaki lang siya ng palaki. So, ang gagawin natin, magsosorting na tayo. Ito mga paps, ganito lang ako magpalit ng tubig. So, yan yung water pump natin. Punta rito. Ito na, magsosorting tayo dito. Kunin natin yung malalaki. Siya ilalagay natin doon sa pond para sa ating mga pambenta. Ang dulas. Talagang nilulumot na ito mga paps. Ito yung sorting ko para mas madali na para sa akin. Kasi konti lang naman to. Ayan lang mga paps, lilipat ko lang dito sa ating mga pambenta. So dito na tayo kukuha ng pambenta. Tapos yung kabila. Ayan, yung kasalukuyang pinapalaki natin. Ito mga paps, yung pinakamalaki sa mga alaga natin. Ayun. Hindi ko siya mahawakan. Malaki. Yun. Halos siguro mag-1 kilo na to. Yan mga paps, ang ating update sa ating Hito Concrete Pond ngayong January 2025. Maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa AgriBC channel. Mabuhay po kayo and God bless. Prosperous 2025 po sa ating lahat. Babush!